Alright, mega love shoutout. Good evening mga kakabsat, inyong lingkod. Nagbabalik. Medyo late tayo ngayon magtatlo kasi medyo ano ba nangyari? Medyo nag-overtime tayo sa trabaho kanina. But anyway, good evening mga kabsat. Shoutout sa mga nandito. Sino nandyan? Siyempre, nandyan si Deborah G. Shoutout. Ganda ng sounds. Good evening. Ako. Si Kawatano yung sounds natin. Gawa ng Yolo yan. Alright. So, ano bang topic natin? Ako po, mga kabsat, grabe talaga itong si Aling Petra. Mukhang hindi na siya nakaka-move on, mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy. Hindi siya hindi talaga siya maka-move on. Para na siyang sirang plaka talaga, mga kakabsat. Grabe na. Alam mo, ibis na pumunta sila ng Mindanao, pumunta sila ng Mindanao para magbigay ng tulong. Ganun na yun. Hindi yung pupunta ka sa isang lugar tapos kung ano pang sinasabi nyo. Diba? Pumunta ka doon para tumulong, hindi kung ano-anong paninira na naman, kung ano-anong paninira, kung ano-anong mga sinasabi mo sa mga majority. Ay, grabe talaga tong si Alan pa ba to? Ay, Diyos ko po, Rudy. Papayawan natin ng konti, papayawan natin ng konti. Sige. Punta natin to, no? Para nakikita natin yung konteksto natin bago tayo pumunta sa kay attorney. So ito, magkasabay sila ni Robin, di ba? Yan yung story, diyan naman po siya, no? So nagsabay sila. So okay lang yan, no? Tapos yan, nag-live siya, dumating na daw sila. So parang kakain nata sila dito or magme-merienda or something like that. So parang maaga sila na nakarating. Tapos ito na, pumunta na doon sa praise God. Pati opportunity na makakamusta ng personal ang mga kababayan natin sa Glan Sarangani na sinantala ng matinding lindol. Di ba? Kaso nga lang mga kapatid, planong pagpalain kayo hindi saktan, planong bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Naniniwala ba kayo may plano ang Diyos sa inyo? Kahit na panay tent city tayo ngayon, kahit tuloy-tuloy na yung mga aftershocks, kahit na nahihirapan ang ating bansa at panay pagnanakaw kaliwat kanan. Kita nyo? Kahit nahihirapan na yung ating bansa, putragis, kung pumunta ka dyan, tumulong ka lang, hindi yung kung ano-ano pang sasabihin mo. Putragis. Alak talaga ng kamote talaga to. Ano po pa problema nitong ni Aling Petra? Ma'am, sa tingin mo, Deborah G, mga kakabsat, di ba pumunta ka dyan para iibsan yung kanilang nararamdaman? Hindi yung sasabi mo pa na kung ano-ano. Putragis, wala pa kayo napapatunayan. Yung mga marites nyo, iniwan nyo nga, di ba? Yung mga maleta boys nyo, pinabayaan nyo. Diyos ko po, tumulong ka na lang. Yun na yun. Hindi yung kung ano-ano pang pinagsasabi mo dyan. Pakisabi sa katabi mo, may plano ang Diyos sa'yo. Tapos ipapahid niya. Sige to. Ay, grabe talaga to. Ako kay Mayor Yap ko sasabihin at sa kanyang asawa, Mayor, may plano ang Panginoon para sa inyo. Ginamit ang Panginoon. Nyo, babangon tayo. Pero demonyo din ang laman ng utak. Putragis. Senador ba yung ganyan? Yun na nga, Imelda. Pumunta ka dyan kasi nga nasalanta sila ng bagyo, nasalanta sila ng lindol, nawalan ng bahay, nasira yung mga iba-ibang mga ari-arian nila dyan. Tumulong lang, hindi kung ano-ano pang sinasabi mong unrelated. Ay, inayan. Yung mga majority na pumunta dyan, nauna sila Sherwin Gatchalian, wala silang sinasabing talagang tulong lang. Pero ikaw, hanggang ngayon, anong petsa na, di ka pa nakaka-move on? Hanggang ngayon nga, hindi mo nga binabati si Sherwin . Hindi mo pa nga siya mabati-bati. Itong si Robin Hood naman nakasama mo, pag hindi pa pumunta si Sherwin doon sa sa bad boy na ginawa niya sa Senado, baka hindi pa rin niya rin batiyan sa ngayon ikaw na lang talaga ang namumungod tangi, no? Na hindi mo kayang batiin, no? Talagang ang bitter mo sobra. Sukdulan. Grabe sila dito. Kawatano.
Kaya ka pinagtatanggol. Alam niyo po, nung mga panahon na nawawalan kami ng pag-asa sa Senado, Naku! dalawa po nagbigay ng pag-asa sa amin. Una po ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, laban ko to, kaninong laban yon? Laban niya, di ba? Pangalawa po, yung mga bata. Ang bata po kasi, hindi sinusunod yung sinasabi natin. Ang bata, sinusunod yung ginagawa natin. So, kukunti man po ang dala namin ngayon, konting grocery, konting Okay na yun. Basta wag ka nang kung ano-ano pang dinadagdag mo dyan. Konti man yun naibigyan nyo, okay na yun. At least paano mapasa. Hindi kung ano-ano pang mga pinagsasabi mo. tuloy-tuloy na yung mga Tandaan mo, aftershock po para sa inyo. Tandaan mo, ikaw yung previous Senate President tapos ganyan ka magsalita. Sa bagay, no? May nagawa ka ba bilang Senate President? Puro kaguluhan naman ang nangyari. Tragis. Mula na naging Senate President ka, kaguluhan ang nangyari. Anak talaga ng kamote to, oo. Ito pa, sige. Tingnan natin ito. Ito. Lalo na dito. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to Agoy! harm you, plans to give you hope and a future. Yan po ang nasa Jeremiah 29:11. Si Jeremiah po ay kinikilala ng Hudyo, Ang galing-galing magbigay ng mga Bible verses, pero yung gawa niya, yung paano siya magsalita, kademonyohan din. Muslim at Kristiyano. Ang mensahe po niya, kahit anong big... Forward. Mayor, maganda ba ang inyong kinabukasan? Mayora, pakisabi sa katabi mo, maganda plano ni Lord sa'yo. Diba? So, alam nyo po, nung nagkalinog, pwede ako mag-practice magbisaya, Mas forward. unsang tabang. Ang sabi niya, dili na kinahanglan ng tabang, adto lang kayo doon. No? Sabi ko, adto ko doon, wala man lang dala. Sabi niya, dalhin mo si Robin. Kaya nagpapasalamat ako sa ating kapatid na ang dami naming gustong sabihin sa inyo, pero hindi ito panahon ng salita. Panahon ito ng gawa. So Mayor, tanggapin nyo yung konti naming dalang bigas, tubig, grocery. Meron na nasa warehouse po konting building material. Pero katulad din po ng kay Mayor Victor James kanina, hindi natin masasabay-sabay, di ba? At kung sabay-sabay yung materialis at tulong, problema, pero nagpadala pa rin ng tulong. Si Senator Jinggoy nanindigan, ayaw niya na ang Senado ay maging dependent sa Malacanang. Nakakulong, pero nagpapadala pa rin siya ng tulong. Di ba? So ano pa yung mga kasamahan namin? Di ba? Kaya kami nandito, gusto namin i-commit sa inyo 3 R. Relief. Si Senator Jinggoy nanindigan, ayaw niya realis at tulong, hindi matatapos yung mga bahay. So parang una-una, pero nagko-commit kami sa inyo, linggo-linggo magpapadala kami ng tulong hanggang matapos po, no? Si Senator Bato may problema, pero nagpadala pa rin ng tulong. Si Senator Jinggoy nanindigan, ayaw niya na ang Senado ay maging dependent sa Malacanang.
kalaban ang katiwalian at Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. O ito mga kabunyog, ayaw na sana nating pagkwentuhan itong si Cayetano, no? Kaya lang, matindi ang ginagawa ng taong to. Hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on. Hanggang Mindanao, hanggang Mindanao. Pumunta sila ni Robin Padilla sa Mindanao, pumunta sila doon sa Sarangani, namimigay sila ng relief. Siyempre, sinalanta ang Sarangani ng yung malakas na lindol. Grabe ang pinsala sa Sarangani. Pumunta doon itong sila Alan Cayetano sa si Padilla. Okay naman sana yon. Siyempre, maganda nga yun na tumutulong sa mga kababayan nating pinsala ng lindol. Pero yung speech ni yung kanyang speech doon, bumabanat pa rin. Bumabanat pa rin, hindi parang ampalaya yata ang lagi ang kinakain nito ni Cayetano. Bumabanat pa rin mga kabunyog hanggang doon sa Mindanao, hanggang sa panahon, hanggang sa relief, namimigay na yan ng relief bumabanat pa rin. Ay matindi itong si Alan Cayetano. Grabe tama yung sabi ng ang tawag dito ng netizens, Alan Bitter Cayetano na ito. ABC. Mga kabunyog kay Kabunyog Ferds E, si Kabunyog Blooming Lovely, si Clark, si Alex Silvano, Roger Alan, kay Marilyn Piano Tilan, Divina Alacon, nanonood na sa atin. Okay. Nakahabol si Minandro Iscueta, Cayetano. O ito mga kabunyog. Magkasama sila ni Rubin, ayan, nag-post siya, sabi niya, through God's grace, Pamindanao kami today, maayong bunta. Sabi ko, ano kayang sadya nila, Ano kayang sadya nila Cayetano sa Mindanao? Alam niyo mga kabunyog, talagang ang Mindanao, tinututukan itong mga DDS, nito nila ng mga balik-balik talaga sila. Talagang kinukonsolidate nila ang Mindanao para kay Sara. Yan yung nila naniniwala sila Mindanao ang magpapanalo kay Sara. Kaya balik-balik sila diyan sa Mindanao. Halos ang mga personahe ng Duterte kahit galing sa Manila, talagang balik-balik sila sa Mindanao. At yan yung inaasahan nilang magdi-deliver para kay Sara. Noong nakaraang mga linggo, sila Camille Villar, sila Loren Ligarda, yun. Sila? Talagang yung mga senador na pro Duterte, balik-balik yan sa Mindanao. Hindi lang yung mga senador, kahit yung mga vloggers na DDS, para sa kanila ang sentro na nila hindi Manila, para sa kanila ang sentro Mindanao. Talagang sila, special ang atensyon nilang binibigay sa Mindanao. Ngayon, itong si Bato, itong si Alan Cayetano at saka si Padilla, magkasama pumunta ng Mindanao. Namigay sila ng relief sa Sarangani. Yun? Maganda naman na naisipan nilang mamigay ng relief sa Sarangani. Kaya lang mga kabunyog, ang matindi dito, kahit sa relief operations sa Mindanao, talagang ang ginagawa pa rin ni Cayetano, bumibira pa rin, mga kabunyog, bumibira pa rin. Ito yung sabi niya diyan sa patipo na yan. Tingnan niyo to Ayan. Sabi ni Alan Peter Cayetano, diyan sa patipo na yan diyan sa Sarangani. Ayan lakihan natin. Ayan. Yan yung sabi niya Ayan. Tutulong kami kahit nagtatago, kahit nakakulong. Wow, grabing drama, Ayan, Abante News Online. Tutulong kami kahit nagtatago, kahit nakakulong. Sa pagbisita ni Senador Alan Peter Cayetano at Senador Robin Padilla sa Malapatan, Sarangani, inanunsyo ng una na kahit nagtatago at nakakulong Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Jingo Estrada ay nagpadala ito ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Okay naman yon, tama lang naman yon na tumutulong sa ating mga kababayan. Kaya lang, may sinabi siya diyan mga kabunyog, pinanood ko yung speech niya diyan. Ang sabi ni Alan Peter Cayetano diyan. Sabi ni Alan Peter Cayetano. Si Jinggoy kahit wala doon nagpadala ng tulong. Lang daw talaga. Ayaw lang daw talagang isakripisyo. Ayaw daw i-give up ni Jinggoy ang kanyang paninindigan. Kaya kumbaga, doon sa pamimigay nila ng relief, mga kabunyog, doon sa Sarangani, talagang ang topic pa rin ni Cayetano doon, yung nangyari sa Senado.
Yun pa rin yung kanyang ano, maraming ang nagre-react. Maraming nagre-react. Ano ba yan? May plano ba yan mag-Vice President sa 2022 ay 2028? Baka ialok niya kay Sara yung kanyang sarili na gawin siyang pambato na Vice President. Hindi naman yan kukunin ni Sara Duterte. Hindi rin sa kanya todo ang tiwala ni Sara. Kaya kahit nga si Sara Duterte dumidistansya sa kanya dito kay Cayetano. Kasi nung panahon ng presidente ang ama ni Sara, si Digong, ano yan? Malapit lang yan si Cayetano kay Digong, pero kila Sara hindi. O ngayon, pagdating doon sa Mindanao, kasabay ng pamimigay ng relief sa Sarangani, ang laman pa rin ng mga sinasabi ni Cayetano, naibanat pa din kila Gatchalian, yung mga nangyari sa Senado. Talagang hindi pa rin makamove on. Kaya tama talaga yung tawag dito kay Alan Cayetano. Alan Bitter Cayetano na ang tawag dito. Ang isa pang sinabi ni Alan diyan, mga kabunyog, sa ni Robin Padilla, habang nandiyan sila sa Davao, sa Mindanao, ito? Sabi ni Alan Cayetano, ayan sabi niya, binabati namin ni Robin yung mga galit sa Facebook. Alam naman natin ang pinapatamaan niya na naman dyan. Ang pinapatamaan niya naman dyan, binabati daw nila ni Robin yung mga galit sa Facebook. Ay di ba ang pinapatamaan niya dyan sila Lacson, sila Tulfo. Kasi si Lacson nung kasagsagan ng init o ng gulo sa Senado, sabi ni Senador Ping Lacson kay Cayetano, bakit ba lagi ka na lang nagpi-Facebook? Kung may mga gusto kang sabihin at idebate, sa Senado magdebate, hindi dyan sa Facebook. Kasi ang daming mga birada ni Alan Peter, sinasabi niya kapag nag-o-online siya, kapag nagla-live stream siya. Pero hindi naman uma-attend sa session sa Senado. Kaya sabi sa kanya ni Senador Ping Lacson, kung may mga gusto kang sabihin, gusto mong magdebate tayo, pag-diskusyon na natin, sa Senado, hindi dyan sa Facebook. O kaya sabi ni Alan Peter Cayetano, bakit kayo galit na galit sa akin sa Facebook? Dahil ba mas mataas ang views ko kaysa sa inyo? Ngayon na naman, nandun na naman siya sa Mindanao. Ang una kaagad na banat niya, magkasama sila ni Robin. Sabi niya, binabati rin namin ni Robin yung mga galit sa Facebook. Di sila yan. Ang binabanatan niya na naman, ang pinapatungkulan niya na naman, sila Lacson at sila Tulfo. Yan yung bumabanat sa kanya. Actually, wala namang masama na nagpi-Facebook siya. Wala namang masama na nagpi-Facebook siya. Hindi naman yun ang issue nila Senador Ping Lacson. Ang issue nila Senador Ping Lacson sa kanya, umattend siya sa session. Hanggang kasi ngayon, hindi niya pa rin, hanggang nung huling session, hindi naman siya umattend. Yung mga kasamahan niyang senador sa minorya, umattend na. Sila Loren, sila Marcoleta, sila Bongo, si Pia Cayetano, pero siya hindi. Pero sa Facebook, lagi pa rin siyang nandyan. Kaya nga, sabi ni Senador Ping Lacson, bakit sa Facebook ka nagsasalita? Bakit hindi sa session ng Senado? May mga nagkakantsaw na nga Si Alan Peter Cayetano, Senate President na yata yan sa Facebook. Ang isa pang matinding sinabi nito ni Alan Peter Cayetano, sila ito mga kabunyog. Sabi ni Alan Peter Cayetano, hindi daw sila kumakain ng sinuka na. Hindi, may patama na naman. Tingnan niyo yung caption sa baba. Hindi natin kinakain ang sinuka natin. Yan na naman Talagang pumunta sa Mindanao, ang laman pa rin ng mga pinagsasabi ni Cayetano, panay mapapait pa rin. Sabay-sabay sa Yun lang. good vibes. New and improved Coffee Co Blanca, cream Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa 200 plus live viewers. Baka naman, Mamsat, like and subscribe po tayo. Maraming salamat. Mga kabunyog, mga kababayan, tingnan nyo, hindi natin kinakain ang sinuka natin. Ang patama na naman nila dyan, syempre, kila Villanueva, kila Chis Escudero, yan mga kabunyog, mga kababayan. Syempre, ang kasi dyan, ang nangyari dyan, kumain sila dyan sa isang kainan na yan sa Mindanao. Hindi ko alam kung Davao ba yan o sa Sarangani na. Yan mga kabunyog, kumain sila dyan, may nakalagay dyan, sukat sili. Sukat sili. Ang sinasabing sukat sili doon, ang sukat sili, suka at sili. Kung ang pangalan ang nakasulat doon, suka at sili, ibig sabihin, kumbaga yung pinakainan nila, pinagmamalaki nila na masarap ang kanilang suka at sili. Ngayon, ginawang katatawanan nito ni
ni Cayetano at saka ni Padilla. Naomi. Ah, Yung Allen, suka daw, hindi nila kinakain yan. Jenny, shout Hindi out. nila kinakain ang sinuka na. Kaya alam naman natin ang patama na naman nila dyan. Kila ano na naman yan. Kila Chis Escudero at saka Joel Villanueva. ha? Ano ito? Itong dalawang ito, mga kabunyog, talagang mga ano ito, hindi pa rin makamove on. Ha? Pumunta na lang ng Mindanao para mamigay ng relief, pero ang mga sinasabi pa rin, banat pa rin sa Senado. Ibang klase itong sila Cayetano. Garapal. Kaya nagre-react nga ang mga nagre-react ang mga netizens. Ano ba 'yan? Talagang si Alan Peter Cayetano. Grabe ang pait na laman ng katawan. Grabe ang pait na laman ng katawan. Kaya nga sabi ni Senador Ping Lacson ngayon lang nangyari. Sabi ni Senador Ping Lacson, matagal na siya sa Senado. Nakailang termino siya sa Senado si Senador Ping Lacson. Pero ngayon lang daw nangyari na pagpapalit ng presidente ng Senado na napakagulo at hindi kaagad matanggap nung pinalitan yung bagong pumalit sa kanya. Walang sabi niya nga, lahat ng mga nangyari sa previous nagpapalit ng Senado, statesmen lahat. Ibig sabihin, kagalang-galang ng mga leader, marunong tumanggap ng kung hindi na sila ang Senate President, tanggap nila. Pero ito lang daw, itong kay Cayetano lang, ang talagang naiiba. Wala talaga. Kaya sabi ni mga kabunyog, May history na sabi ni Senador Ping Lacson, ibang klase itong kay Cayetano. At yun na nga, kahit nandun sa Mindanao, kahit nagbibigay ng relief, kahit kumakain sa karinderya, naglalive si Cayetano, ang banat, sa mga kasamahan niya pa rin sa Senado. Napakatindi ng taong to. Grabe talaga. Napakatindi ng taong ito, mga kabunyog, mga kabayan. Kaya sa tingin ko, dapat nang isulong ng Senado yung ethics complaint kay Cayetano. May final na ethics complaint sa kanya eh. May private citizen na nag-file ng ethics complaint kay Cayetano. Ay ngayon ang bagong ethics committee chair ng Senado ay si Tito Soto. Dapat kay Senador Soto pagulungin na yung ethics complaint diyan. Mayroon nang nag-file niyan, private person, ang alam ko. Estudyante yata yung nag-file na yun. So, sa lahat ng ginagawa na yan ni Cayetano, ano na yan? Tama lang na disiplinahin na yan ng Senado mismo. Ibang klase na ang ginagawa niya. Talagang nakakasira ng masyado sa reputasyon ng Senado. At saka, conduct unbecoming ng isang senador. Wala nang katahimikan ng Senado sa nito. Yun lang hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Napalitan ka na bilang presidente ng Senado tapos pa rin? Ganyan yung kanyang mga ugali, yung kanyang mga pananalita, napaka-unethical. Hindi lang ito ngayon, hindi lang ito. Yung ginawa niya sa Senado na sinabihan niya ang mga kasamahan niya na wag a-attend sa session. Ano yun? Unconstitutional yung ginagawa na yun. Kaya nga kumalas si Senador Chis Escudero. Ang sabi ni Chis Escudero, 3 beses hindi mag-session ang Senado. 3 beses na hindi magkaroon ng session, unconstitutional yan. Kaya nung ikatlong araw, nung June 3, na ang sabi nila Cayetano, hindi pa rin sila a-attend, hindi na tinanggap hindi na makayanan ni Chis Escudero. Lumipat na siya kila Gatchalian, kila Soto, kasi sabi niya, unconstitutional na yun eh. So ibig sabihin, yung mga pinagagawa na yun ni Cayetano, nung panahong may gulo sa Senado, yun? Dapat siyang idisiplina ng ethics committee doon. At saka yung nangyari mayroon ng findings ang DOJ na wala naman talagang hindi naman talaga linusob ng NBI ang Senado. Pero nagpaputok yung mga sila Plaska, yung Sergeant at Arms ni Cayetano. Hindi naman magpapaputok yun kung walang nag-order sa kanya o walang nagbibigay sa kanya ng go signal. Sino ba naman magbibigay sa kanya ng go signal? Ay di syempre si Cayetano. Kaya sa dami ng mga nagawa ni Cayetano nitong nakaraang mga araw, hanggang ngayon hindi pa siya tumitigil. Dapat lang yan talagang isa ilalim na sa ethics committee. Mayroong complaint sa kanya eh. Mayroong complaint sa kanya. Dapat gumulong na yon. Dati ang chairperson ng ethics committee si JB Ejercito. Si JB Ejercito kasi medyo malambot eh. Ngayon si Tito Soto na. O dapat kay dating Senate President, ngayon ay Senate President pro tempore
Tito Soto, dapat ano niya to, aksyonan niya na itong complaint, ethics complaint kay Cayetano para madisiplina. Masyado ng ano itong si Cayetano, masyado ng mayabang. Talagang hindi na karapat-dapat na tawaging kagalang-galang na senador. Dapat anuhin na yan. Kahit hindi naman siya tanggalin, kahit hindi naman i-expel, yung kasing nangyari sa House of Representatives kay Barsaga, expulsion yon. Ito, kahit hindi pag-expel, pag-suspend man lang o kaya pero kailangan madisiplina siya kasi hindi na tama yung ginagawa. Dapat ipakita na rin ng Senado na hindi nila tinutolerate ang ginagawang ito ni Cayetano. At ang magdidisiplina lang naman sa kanya, Ethics Committee. Hindi naman yan impeachable official. ang senator ay hindi impeachable official. Kung gusto mong disiplinahin ang senador, sa sa Ethics Committee yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sana gumulong na yung ethics complaint. Mayroon ng ethics complaint na na-file. Alam ko mayroon na yan. Nasa Ethics Committee na yan. At mayroon ng bagong head ang Ethics Committee, si Tito Soto. Hindi na si JB Ejercito. Dati kasi, napakarami ng final na complaint sa Ethics Committee, hindi gumugulong kay JB Ejercito. Medyo mahina, medyo malambot si JB, medyo mabait. Pero sana dito kay Tito Soto, gumulong na yan. Yan ang hinihintay ng taong bayan. Okay, Alright. mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. So, yun na nga, di ba, mga kapsat, no? Grabe na talaga to. Si Aling Petra, ibang klase talaga. Jenny Ramos, no? Sir Leonardo. Artun, ibang klase talaga to, no? Dapat, kung pumunta ka dyan sa Mindanao, gusto nyo tumulong lang. Wag na kung ano-ano pang pinagsasabi nyo sa mga kapwa nyo senador. Kasi nung pumunta naman sila dyan, nung nandyan naman sila Sherwin Gatchalian, sila Zubiri, sila Sherwin, pumunta sila dyan nung last week para tumulong at magbigay ng at least parang pampalakas ng loob sa mga nabiktima. Pero ikaw, hindi ka pa rin nakaka-move on. Diyos ko po, Rudy. My goodness. O siya. Next topic tayo. Nakakabuisit talaga itong si Cayetano. Countdown muna tayo, Here we go.